Mga ka-agritipeds, magandang buhay, masayang araw sa ating lahat. Happy harvest. Napakagandang umani ngayon mga ka-agri. Ang taas ng presyo ng palay. Inabutan pa natin yan, 24 pesos na yan. Kahapon 3 to 50 pesos per kilo ng sariwa. At tignan nyo, sakto, katatapos natin umani, pangit na ang panahon. Kaya ito ngayon, nandito yung si pamangkin natin at dito si Onyor, dating taga-saka ng Majo Farm. At nandito sila ngayon na titirahin na ulit natin para sa third cropping. Ang target natin, matamnan ngayon, August, at aanihin natin sa December kasi tignan nyo, ang tagal. August, September, October, November, December, 4 months tayo maghihintay bago magtanim ulit. Sayang na mabakante yung sakahan natin, pwede naman tayong gumawa ng paraan at meron tayong gagawin na experiment para makatulong ulit sa mga kaparmers natin. Hindi natin ito gagamitan ng lason, i-organic natin ito, pero gagamit pa rin tayo ng abono na konti na lang. Yung papasalamat din tayo sa DE, Department of Agriculture, yung kung ano yung nakuha lang natin doon, yun lang ang baka gagamitin natin, tapos puro foliar na lang ang ilalagay natin mga ka-agri. Ayan, para babasagin na ang trabaho natin ngayon. Nag-ayos tayo kanina ng pilapil, yung nadaanan ng combine harvester para makiipon ng tubig. At ngayon ay babasagin nila pamangkin Rodelito. Tapos ito kasama niya yung dati natin taga-saka si Junior. Yan, taga-saka dyan ni Juan, maluwang ang sakahan ng mga yan dito. Tapos, yun yung trabaho natin. Ano pa? Bukas, titirahin natin ito ng tampi sa Ilocano. Yung backfill tayo sa mga pilapil na nasira, ay palaparin natin para malinis. Tapos mamaya, bukas pwede rin magtabas. Tabas na tayo para matanggal din yung mga dumi. Ganun diskarte natin. Kinaumagahan, babasagin ulit ni pangalawang basag. Wala na tayong araro dito dahil nag-araro na yung combine harvester. Nag-rotovator na. Yun yung matitipid natin ngayon. Maraming ang matitipid natin. Okay, abangan nyo kung ano yung ititira natin dito na inbreed at hybrid. Para makita natin kung gaano kalakas sa lamig ng panahon, hangin man yan, ulan. Kasi wala tayong timing. Kaya nga, palusot. Tinatawag natin palusot yun, pinalusot lang natin para makaani tayo ng mayroon tayong gagastusin sa dry season, sa susunod na anihan at sa susunod na taniman, at meron tayong pangsariling bigas. Malaking bagay yon mga kagre, para may magagamit din tayo sa inputs. Okay, magsasaka tayo na hindi magpapaluki, hindi yung magsaka tayo na puro pabagsak. Ganon ang farming natin. Yan, napakarami ang tubig kasi nanghihinahin tayo. Yan, napakalakas ng tubig sa irrigation. Pahinog na yung kasi yan matatapon lang papunta sa ilog. At ito naman ay dito sa sakahan natin, maganda yung mga may sariling deep well. May pang support tayo, wala tayong deep well, pero mayroon tayo dyan just in case of emergency. Meron tayo doon na sa ilog, meron tayo diyan sa sapa na pagkunan ng tubig, open water. Okay, sharing is caring. Ayan, may ulit. Tingnan nyo na lang, panoorin nyo yung actual na natin dito. Yan, siya rin yung pinag-spray natin noon, yung nakita nyo sa videos. Yung ginamit yung power sprayer. Okay, magandang araw sa ating lahat. Ayan, una tayong pumunta kanina dyan. Hatid muna tayo sa school. Magandang buhay. Kita na kanibos mo. Time check mga kagre, 9 o'clock. Kararating natin ulit kasi may hinatid tayo at maraming ginawa. At ito, ipagilid natin mamaya ito para gamitin din natin sa susunod para hindi masira. Lagay natin dyan sa loob. At yan yung nadatnan natin, mga nagbabasag. Basag sa tawag natin dyan. Ewan ko kung anong tawag nyo sa province nyo, sa ibang lingwahe. Yan yung harrowing. Ayan na. Yun yung mga natin ngayon. Ayan, at pakita ko sa inyo kung ano na yung nagawa nila. Nandyan na. Ayan, kompleto tayo sa tubig kasi sayang yan. May itatapon lang yung tubig at magpapatubig tayo. Matatapon lang yan papunta sa yung iba, hindi na nila kailangan kasi pahinog na yung iba.
papunta sa ilog. Ayan na yung natapos ng mga kasama natin. Merienda! Pagmerendahin natin para may lakas sila. Ayan ang maganda sa mga operator natin, nagtatampi rin sila. Ayan na, tapos na ito, nabasag. Tapos ito, hindi pa. Babasagin na, ayos na. Pinabasag na rin natin ito, iiwanan natin to. Itong isang pinitak na to, iiwanan natin. Bakit? Hindi natin tatamnan to. Para ito sa punlaan, para sa December. Then, para ito sa dry season. Magtitira tayo sa punlaan din ng itatanim natin para sa dry season 2024. Ayan. Okay, ayan na. Tapos ito yung sasabugan natin. Area. Binabala ko dito natin ilagay yung hybrid. Kasi ang itatanim natin dito, paglabanin natin yung hybrid tsaka inbred para mapag-aralan natin yung kanya sa climate. Gawin natin yun, pagdidikitin natin inbred tsaka hybrid, dalawang variety, para mapag-aralan natin kung ano yung kahinaan ng dalawang variety sa lamig ng panahon, sa mahinang solar radiation, dahil nga palusot yan, expected yan sa lamig. Siguradong malamig sa kwan natin, pag labas ng uhay ay malamig. Sa panahon ng December, dyan tayo aani. Okay, tapos maulan, kwan na yan. Sa atin na ulit lahat yan, insekto, lahat yan, mga ibon, lahat na. Kaya nga palusot yan, expected yan, basta galingan lang natin, huwag tayo magpalugi. Walang nalulugi sa pagpaparming, basta aralin lang ng mabuti. Ito naman ay para sa gagastusin natin, for preparation sa gagastusin natin sa dry season. Kailangan meron tayong magagastos ulit. Tapos may sariling pambigas, napakalaking kuan na 'yon. Napakalaking tulong na 'yon. At bonus na lang kung naabutan natin ulit. Mataas na presyo ay parang ganito na 23 to 25 pesos ay napakaganda. Lalong malaking ating kikitain kahit area man lang ulit 'yan, pag area or 4 tons. Yung average ng Pilipinas 80 to 100 ay napakabuti na yan, basta mataas yung price. Ayan, okay na. Tapos ang gagawin bukas, triple. Yun yung sabi natin, araro sana, hindi na tayo nag-araro. Kasi nga, sino ang nag-araro dyan? Yung harvester na. Ibig sabihin, nakatipid na tayo ng isang pasada. Nakapag-araro na. Ibig sabihin yan, basag na lang ng 2 times. Para kinabukasan, babasagin na ulit yan, mapitpit na lahat yan. Wala na kayong makikitang lulutang na dayami dyan. Okay, tapos, yun yung balak natin dito. Kung ginawa natin noon, 3 days, nasabugan na, may nag-harvest, ginawa na natin yan, exhibition. May nag-harvest dyan, sinundan na rin ng rotovator, nagbabad na rin ako ng binhi. After 3 days yan, nagsabay-sabay na yan, may nagbibilad na rin ng pambigas. After 3 days yan, nasabugan na. Ganun tayo kabilis noon. Pero ito ngayon, ay gawin natin, hindi na tayo ganun kalakas noon. Dati, gawin natin ito 4 to 5 days, kung ano lang yung kaya ng katawan natin. Ganun, 4 to 5 days. Kailangan mahabol natin itong month ng August, nasabugan na to. Para aani tayo, hindi tayo maipit sa schedule, December. Kasi magpapatanim tayo, January. Pagkatapos ng bago mag New Year, dapat tanim na tayo to first week ng January. Yun yung schedule natin. Sigurado yun na tatama sa magandang solar radiation sa Abril. Yun yung matataas na ani, mga ka-agri. Okay, sharing is caring. Magandang araw sa ating lahat. Bye-bye ulit. Susunod ulit. Huwag kalimutan kong subscribe sa ating YouTube channel AgriTipid PH. I-upload natin lahat ito sa YouTube natin. Yung pamamaraan natin, paano tayo mag-third cropping, palusot. At yung hinarvest natin dito, ayusin ko pa at i-upload din natin yung basta mabigat, walang ampaw sa ani natin, hindi ampaw. Nabalitaan natin dito kanina, ang tagal namin nag-uusap dyan nila kapitan. Binalita kasi yung mga bata niya ay mga karyador din, yung mga nasa barangay at dito sa sentro. Nabalitaan natin lahat yan, may tumitimpang ng 46 yung mga umaani. Sila rin ang nagsasabi bakit raw yung palay natin palaging mabigat, dahil sa kanyan. Yan, diniskasan ko na yung
masiseminar mo sa 1 month, kaya kung ituro yun ng ilang oras lang na pag-uusap. Okay, sharing is caring. Basta mabilis ka lang pumick up, mag-absorb ng aral. Sharing is caring, magandang araw sa ating lahat. Happy farmers. Okay, galaw-galaw ulit. Okay, may nabasag na silang isa. Ito, pinakondisyon natin tong unang pinitak mga ka-agri para mabulukan itong punlaan natin. Nakakondisyon na. Pag nagpunla tayo sa December, nakakondisyon na. Tapos yan, natapos na nila. Bukas yan, wala na tayong makikitang kwan dyan. Dayami dyan. Ayan. Unang pasada, nandun na. Malapit na. Mayang hapon yan, tapos na. Yan, at ngayon, tutulong na tayo kay Pinsan James doon. Nandyan siya. Ayan, kasama natin ngayon. Agree, bago tayo magsundo sa school, ay dumaan ulit tayo dito sa bukid. Time check. Oras na ba? 4:20 sakto, at silipin natin itong mga kasama natin dito na nagkukulig-lig para nagbabasag, harrowing. Ayan, nandun na, yun na, malayo na sila, nasa dulo na yun. Tara, silipin natin. Ayan, tapos na pala. Ngayon, hindi natin babasagin bukas pa, medyo palipas tayo ng isang araw. Ang gagawin natin bukas ay mag-ayos ng pilapil para hindi aapaw yung dayami. Other day tayo magbabasag. Okay. Hello, kamusta kayo? Ang alaga ko. Ayan, ayos na. Tara, tignan natin. Naamoy na naman ako ng mga to. Naamoy ang amo. Ayun na si kuan, ayan, may nag-aayos ng pilapil. Ayun na, last na pala. Last adyan? Lasan? O, patapos na pala sila. Alam natin eh, James. Ayun, ang daming ibon, no. Last na, nandun na sa dulo si Junior. Patapos na, ayan na, natapos na. Yan, ang gawain natin bukas ay mag-ayos ng pilapil tampi sa Ilocano. Magpapatungan natin ang mga yan para matakpan. Anong purpose nun? Matakpan yung mga butas ng kuhol, kiwet at mga insekto. Matapalan natin yung mga itlog dyan para walang nakadeposito dyan na itlog ng mga insekto. Okay, sharing is caring. Abangan nyo. Hindi pa tayo magpapaulitin ko. Hindi pa tayo magpapa triple. Sabi namin sa kanyan, disponte triple, hindi natin gagawin yon. Sa susunod na araw na lang para sakto, wala nang, pag na disponte triple natin ito ay wala na kayong makikitang dayami dyan. Okay, yun naman yung time na patayin natin yung pangkuhol na rin sa susunod na araw. Kaya yan, may preparation tayo dyan na 4 to 5 days. Magbababad na tayo ng binhe pag triple, disponte triple ito, mga hybrid, ka-agri, ka-inbreed. Okay, hope marami kayong aanihin sa mga aani ngayon. Last week ng September to first week or second week ng September, last week ng August, dahil nga ang ganda ng paglabas ng uhay ninyo, walang bagyo at hindi umuulan man, gabi na, safe na yung mga butil ng pala nyo sa pagbuka ng 9 AM to 3 PM. Hindi kagaya sa atin nung kasasapaw ang palay natin nasa flowering stage ay talagang dinaanan ni Bagyong Egay, kaya nasira yung kwan natin. Ang laki ng binaba, mahigit kalahati yung binaba ng kwan natin, 50% yung binaba yung nasira sa mga uhay natin. Kay sharing, magandang hapon na sa ating lahat. Bye bye. Okay. Yan, kabilis ng trabaho namin, oh. Oh. Tapos na, konti na lang yung kanyor. Tapos ka na rin to. Ito kay Kuya Kirlito, ang galing eh. Malakas ka, bumungkal, back to back na kaagad. Okay. Tuloy, ulit. Ilagay na muna natin yung cellphone natin doon.
Baka mabasa. Mga ka-agri-defense, ngayong araw ay August 23 na, 2023. At kagabi, inahapunan, may binidyos ko ngayon ay napakalakas ng buhos ng ulan. At time check pala tayo ay 6 o'clock. Kanina pa tayo dito, alas 5. Kaya yan, nakapagtampi na tayo. Dumating na rin yung mga sakuro. Sabi sa Ilocano, yung mga kasama natin dito na magtatampi. Yan sa Ilocano, yung patungan yan, mga lahat ng pilapil natin. Bakit? Kailangan yan mapatungan para matakpan yung mga butas ng kuhol, kiwit, or mayroong mang butas ng daga dyan ay matatakpan para madali nating matrap yung tubig, makontrol. Yan. Tapos purpose pa noon, yung mga itlog ng mga insekto dyan sa mga damo sa gilid ng pilapil ay mapapatay rin natin, matatakpan din natin, ganyan. Okay? Nandun si Onyor, yung kasama pa rin natin sa Madyo noon. At yan, kinuha ko siya para kasama natin dito. Wala naman, hindi tayo magpapa-triple ngayon. Disponti triple, hindi. Kasi yung mga operator, nung nakarang araw, binasag ito, ay magha-harvest naman sila. Kasama sila sa combine harvester. Pupunta sila sa kung may aanihin ngayon. Marami magpapaani ngayon, ang sama na ng panahon. Ayan, ito, kasama rin nilang nagbasag nung nakarang araw. Dapat pag triple natin at wala na tayong makikitang maraming dayami dyan. Yun yung last na pag kuliglig sa harrowing. At ano ang natipid natin? Marami tayong natipid sa ganong diskarte dahil nga palusot yan. Makakatipid tayo, hindi na tayo magta-transplant. Wala tayong gastos sa transplant shop. Tapos kung alam nyo yun, yung agis dito sa gilid ng kalabaw, wala na. Kasi yung combine harvester na lahat ang gumawa dyan. At pati nag-araro, nalibre na tayo ng isang move. Ayan, pati pag-araro. Nakahubad tayo dahil mas masarap magtrabaho sa nakahubad na kasi hindi mauubos yung pawis para diretso yung trabaho. Pag naubos yung tubig ng katawan natin, madali tayong manghina. Pag nagtrabaho tayo ng mainit na panahon, prone na tayo sa medyo magkakaedad na tayo, prone tayo sa high blood. Hindi na natin kakayanin yon. Buti yung mga ito, malalakas pa yung katawan, kaya pa nila. Kaya tisalog tayo dito apo kahit alas 4 ti bigat. Tapos alas 5 din pag nakasundo na tayo sa school. Yun yung kwan natin dito, galaw natin. Mas marami tayong matatapos. Okay? Dito natin lalagay ito para makita nyo yung ginagawa namin. Para masundan nyo yung pagtatrabaho namin. At dahil nga, ito pa ang tips. Dahil buhay pa yung mga dayami. Kasi pag kinamay nyo yan, masusugatan kayo sa laki ng puno ng mga palay natin na hybrid. Sabi nga nung nagkuliglig, tignan nyo naman ang puno ng hybrid natin. Ayan. Kalalaki. Kalalaki ng puno yan, matigas yan. Yan. Kaya kailangan magsuot kayo ng guantes. Yan, dami namang mabibili dyan na mura sa palengke. Okay? Sharing is caring. Yan, video natin konti para masundan nyo. Tapos kagabi yan yung damage. Yung nga pala, yan, wala pang kwan yan kasalukuyan na sa flowering na ganyan tayo noon sa hybrid natin, pero tignan nyo, nakatayo. O itong mga kaan natin hindi pa kwan yan sumapaw, malambot ang palay, ganyan. Tignan nyo, nakakon na sa lakas ng hangin at ulan, buhos ng ulan, mabigat sa palay yung buhos ng ulan, tapos sabayan ng hangin, talagang madadapa yung palay kung mahina yung protocol ninyo, kung malambot yung palay ninyo. Sumusobra sa nitrogen, nagkukulang sa pampatigas. Okay, tara, let's go. Pasensya na kung nakahubad tayo, mga kagri, importante na susundan nyo yung mga ginagawa natin. Yan, kakat din natin mamayan kasi nasa actual tayo. Expected, sinabi ko sa inyo na mahabang videos natin. Kasi actual farming tayo, hindi yung nagbubulahan lang tayo, mga kagri. Hindi yung kinakat natin, kakatban tayo yung ibang portion na para hindi masyadong mahaba. Yan.
back to back yan ang pagkuhan. Sa kabila si Unyor, dito naman ako, back to back. Ito yung pinakamin na kuhan namin na pilapil, kailangan matibay para hindi madaling magiba ng tubig dahil daanan ng tubig yung mga palibot nating kanal. Okay, go. Ayun. Baglaki din. Diyan, sumabat ka dyan. Oh, meron kaming kasama para mabilis lang yung contract natin. Meron pa tayong isang kasama mamaya. Kasama natin kabak ba yan? Yan, nandito si Juan. Kuya Carlito, kasama natin dyan. Yan yung mga sakahan nila. Marami yung sinasaka nila pero pupunta sila dito para kasama natin sa land preparation. Yan, pakita ko. Yan yung kasama nila, Balagan family. Yan kay manager. Oh, yan. Oh, yan, 'di ba? Mabilis lang natin tapusin. Yan. Ayos. Videos natin konti may tanod na tuladon da. Gigiti ko kurang zero knowledge. Yan, zero knowledge si farming. Ano ka? Madalang da. 5 days lang yung kan natin dito mga agri, ka-farmers, ka-manlalong. Nasabugan na. Yun yung time frame natin. Target na sabugan na natin kasi ang hahabulin natin dapat makaani tayo ng December para hindi naman tayo mahuhuli sa dry season. Ito pala, ititira natin itong isa para nakaready yung pagpunlaan para sa transplant natin sa dry season. Pero ipa-pan na rin natin to, ipasabay na rin natin sa pag-araro, basag at triple, responsive triple. Ayan, para mabulukan sa kondisyon na sa punlaan sa dry season. Awang guantes mau? No area ka? Sila ka lawak abot 160. Oh, silap ka lang atin na inyo dito ko. Kurang magapan ang sarap. Oh, pakasugat. Sarap ko. Aduk guantes ko tayo din kami ngam. Nung naabutan ay, pangitong biswa ko.